May mga sandaling ramdam mo kahit hindi mo makita. Parang may bigat sa hangin. Isang presensyang tahimik pero mapanuri. Hindi ito kaba at hindi rin imahinasyon. Ito ang uri ng tensyong nabubuo kapag may taong palihim na nagmamasid. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghanga. Sa mundo ng mga tingin, bihira ang lantad. Kadalasan, puro pigil, puro kontrol. At kung marunong kang magbasa ng mata, mas mauuna mong malalaman ng totoo kaysa sa kahit anong salita. Hindi lahat ng interes ay sinisigaw. Yung iba, nakatitig lang sa dilim. Una, ang shadow glance, ang titig na ayaw mahuli. Ito ang pinakaunang senyales at kadalasan ang pinaka-totoo. Hindi mo ito mapapansin kung palagi kang naghahanap ng atensyon. Lumalabas lang ito kapag tahimik ka, kapag wala kang pinapatunayan, kapag ikaw ay nasa sarili mong mundo. Doon ka niya pinagmamasdan. Hindi lantad, hindi agresibo. Isang maingat at kontroladong sulyap na parang aksidente, pero hindi kailanman aksidente. Nahuhuli mo siyang nakatingin sa iyo kapag hindi ka nakatingin. Sa mga sandaling kampante ka, nakaupo, nakatayo, o simpleng tahimik lang. At sa mismong sandaling bumaling ka, bigla siyang iiwas. Parang may kasalanang ayaw mahuli. Parang may lihim na muntik ng mabunyag. Magpapanggap na may ginagawa. Bigla ring magiging interesado sa cellphone, sa kisame, sa sahig, kahit wala namang talagang mahalaga roon. Ang galaw na ito ay hindi reflex lang. Isa itong desisyon. Hindi ito simpleng pagiging mahiyain. Mas malalim dito ang dahilan. Ito ay internal conflict. May bahagi sa kanyang gustong titigan ka, suriin ka, damhin ang presensya mo. Pero may bahagi rin sa kanyang ayaw mong malaman. Dahil sa sandaling malaman mong interesado siya, may nagbabago. Ang dinamika, ang balanse, ang kontrol. Ang mga babaeng may ganitong galawan ay hindi impulsive. Hindi sila basta-basta nagpapahalata. Sanay silang magtago ng emosyon. Sanay silang mag-obserba muna bago kumilos. Para sa kanila, ang kaalaman ay kapangyarihan. At ayaw nilang ibigay iyon agad. Ayaw nilang ikaw ang unang makaalam. Ayaw nilang ikaw ang unang makaramdam na may hawak ka na. Kapag paulit-ulit itong nangyayari, doon mo malalaman na hindi ito tsamba. Hindi ito isang beses na nagkataon lang. May pattern. May timing. Kapag malayo ka, doon siya nagiging matapang. Kapag malapit ka na, doon siya nagiging malamig. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil masyado na itong nararamdaman. Ito ang uri ng atraksyon na hindi pa handang lumantad. Tahimik, pigilan, madilim, pero totoo. At kadalasan, ang mga pinakamatinding interes ay hindi kailanman sinasabi. Sila ay pilit na itinatago. Pangalawa, ang sulyap sa barkada kapag hindi na siyang nag-iisa sa lihim. Ito ang senyales na kadalasan ay huli ng lumalabas. Pero kapag lumabas na, mahirap na itong itanggi. Kapag may ginawa ka, kahit simple lang, at pagkatapos ay tumingin siya sa iyo, tapos biglang lilihis ang tingin niya papunta sa mga kaibigan niya, isang sulyap lang, isang tahimik na kumpirmasyon. At kasunod nito, may bulungan, may ngiti, o may sabay-sabay na tawa. Hindi ito aksidente. Ang barkada ay salamin ng kanyang emosyon. Kapag crush ka ng isang babae, kadalasan alam na ito ng mga kaibigan niya bago mo pa maramdaman. Sila ang kanyang ligtas na lugar. Doon niya dinadala ang kilig na hindi niya kayang ipakita sa iyo ng direkta. At kapag may nangyaring may kinalaman sa iyo, automatic silang nagiging saksi. Kapag napansin mong inuulit-ulit ito, malinaw ang senyales. Ibig sabihin, ikaw ang topic, ikaw ang dahilan ng reaksyon. At ang sulyap niya sa barkada ay parang tanong na walang salita. Nakita niyo rin ba?
Isang paghahanap ng validation, isang kumpirmasyon na hindi lang siya ang nakakaramdam ng kakaiba. Ito ang punto kung saan ang lihim ay hindi na niya kayang buhatin mag-isa. Kapag ang atraksyon ay umabot na sa ganitong antas, bihira na itong mawala ng basta-basta. Dahil kapag ang barkada ay kasali na, ang interes ay may ugat na. At kadalasan, doon nagsisimula ang mga kwentong hindi mo inaasahan sa isang sulyap na hindi para sa iyo, kundi para sa kanila. Pangatlo, ang mabagal na pagsuri kapag tinitimbang ka ng kanyang mata. May mga tingin na mabilis lang at may mga tingin na may sinusukat. Kapag nahuli mo siyang tinitignan ka mula ulo hanggang paa, hindi iyon basta pag-usisa, hindi rin iyon panghuhusga. Iyon ay tahimik na pagsusuri, isang sandaling pagdaan ng kanyang mata sa kabuuan mo, sa tindig mo, sa ayos mo, sa kung paano ka magdala ng sarili. At kapag bumalik ang tingin niya sa iyong mga mata, doon nagsisimula ang totoong mensahe. Ang ganitong uri ng tingin ay may intensyon. Ibig sabihin, hindi kanya tinitignan bilang bahagi lang ng paligid. May interes siyang alamin kung sino ka sa kabuuan, hindi lang sa muka. May kuryosidad, may panghanga, at sa mas malalim na antas, may atraksyon. Dahil hindi sinusuri ng babae ang lalaking wala siyang pakialam. Mapapansin mong mabagal ang galaw ng kanyang mata. Hindi padalos-dalos, hindi bastos, parang may kontrol. Para bang sinisiguro niyang wala kang napapansing kakaiba kahit ramdam mo na may nangyayari. Ito ang klase ng tingin na tahimik pero direkta. At kadalasan pagkatapos nito, may konting pagbabago sa kanyang kilos. Mas maingat, mas present, mas aware sa sarili. Mas nagiging malinaw ang senyales kapag hindi niya ito ginagawa sa iba. Kapag ikaw lang ang binibigyan ng ganitong atensyon. Kapag sa tuwing dadaan ka, may parehong esena. Hindi ito koinsidensya. Ito ay interes na hindi pa sinasabi, pero hindi na rin kayang itago. Ang mabagal na pagsusuri ay tanda na ikaw ay pumasa sa kanyang pansin. Hindi pa ito pag-ibig, hindi rin ito pangako, pero ito ay simula. Isang tahimik na pagkilala na may kakaiba sa iyo. At sa mundo ng atraksyon, ang pagkilalang iyon ay hindi basta-basta ibinibigay. Pang-apat, ang ngiting nasa mata kapag hindi na kailangan ng salita. May mga ngiting kayang itago. May mga ngiting kayang ipakita kahit walang ibig sabihin. Pero may isang uri ng ngiti na hindi kayang dayain. Ang ngiting nagmumula sa mata. Kapag crush ka ng isang babae, mapapansin mong iba ang itsura ng kanyang mukha kapag ikaw ang kaharap. Kahit hindi siya tumatawa ng malakas, kahit simple lang ang ekspresyon niya, may liwanag sa kanyang mga mata na hindi mo makikita kapag iba ang kausap niya. Ang ngiting ito ay hindi sinasadya. Hindi ito parte ng pagpapa-impress. Kusang lumalabas kapag komportable siya at masaya sa presensya mo. Ang mga mata niya ay bahagyang kumikipot, nagiging mas buhay, mas expressive. Para bang may sinasabi ang kanyang tingin na hindi niya kayang bigkasin. At sa mga sandaling iyon, kahit walang salita, malinaw ang mensahe. May koneksyon. Kapag napansin mong mas madalas siyang ngumiti gamit ang mga mata kapag ikaw ang kausap, ibig sabihin may emosyonal na involvement. Hindi lang siya nakikinig, nararamdaman ka niya. Ang ganitong reaksyon ay hindi ibinibigay sa lahat. Ito ay senyales ng comfort at attraction na sabay na umiiral dahil hindi ka niningitian ng ganito kung hindi ka niya pinagkakatiwalaan. Mas lalong nagiging totoo ang senyales kapag hindi niya ito namamalayan, kapag akala niya ay normal lang ang reaksyon niya pero ikaw ramdam mo ang kakaiba. Kapag bigla siyang nagiging mas malambot ang kilos, mas relaxed ang postura, mas bukas ang aura, ito ang klase ng interes na hindi nagmamadali pero malalim. Sa mundong puno ng peking ngiti at pilit na reaksyon, ang ngiting nasa mata ay bihira. At kapag naranasan mo ito, huwag mo itong maliliitin. Dahil ang mga mata ay hindi marunong magsinungaling. Kapag masaya siya dahil nariyan ka, makikita mo iyon.
kahit hindi niya aminin. Panglima, ang mabilis na pagtaas ng kilay, ang reaksyong hindi nakokontrol. May mga senyales na napakabilis kaya madalas hindi napapansin. Isa na rito ang bigla at panandaliang pagtaas ng kilay kapag nagkita ang inyong mga mata. 1 segundo lang, minsan mas maikli pa. Pero kapag nakita mo ito, malinaw ang ibig sabihin. May reaksyon ang katawan niya sa presensya mo. Ang ganitong kilos ay tinatawag na micro-expression. Hindi ito plinado, hindi ito iniisip. Nangyayari ito bago pa makialam ang isip. Kapag nakita ka niya, may instant na spark ng recognition at tuwa at bago pa niya mapigilan, nag-react na ang mukha niya. Ang kilay ay bahagyang tumataas, kasabay ng isang mabilis na ngiti o pagbabago sa ekspresyon. Hindi ito ginagawa ng babaeng walang pakialam. Kapag wala kang epekto sa kanya, wala ring reaksyon. Pero kapag ikaw ang dahilan ng biglaang pagbabago ng kanyang mukha, ibig sabihin may emosyong gumagalaw sa loob niya. Isang tahimik na, "Uy," na hindi sinasabi ng bibig, pero malinaw sa kilos. Mas nagiging makabuluhan ito kapag consistent, hindi isang beses lang. Kapag tuwing nagkakasalubong kayo, may ganitong maliit na reaksyon. Kahit nasa gitna siya ng kausap, kahit may ginagawa siya, may sandaling ikaw ang naging sentro ng kanyang atensyon. Ito ang klase ng senyales na hindi kayang pikiin dahil bago pa niya maisip kung ano ang ipapakita, nailabas na ito ng katawan niya. At kapag ang katawan ang unang umamin, kadalasan huli na ang isip para itanggi. Ang mabilis na pagtaas ng kilay ay maliit na detalye pero malaking katotohanan. May tuwa siya sa tuwing nakikita ka. Pang-anim, ang matagal na titig kapag hindi siya umiilag. May ibang klase ng tingin na hindi nagtatago, hindi nagmamadali, hindi natitinag. Ito ang titig na tumatagal ng lampas sa normal, lampas sa pagiging magalang, lampas sa simpleng pakikinig. Kapag kausap mo siya at hindi niya inaalis ang tingin sa'yo, may ibig sabihin iyon. Hindi ito aksidente, hindi rin ito dahil wala siyang etiquette. Ito ay isang tahimik na pag-aamin. Sa ganitong mga sandali, parang bumabagal ang oras. Hindi siya naglilibot ng mata, hindi siya naghahanap ng distraction. Nandoon lang siya, nakatingin, nakikinig at naroon ang buong atensyon. Para bang sa loob ng ilang segundo, ikaw lang ang umiiral. Ang mundo sa paligid ay nagiging background noise. At kung mapapansin mo, hindi rin siya agad kumukurap o umiiwas kapag nagtagpo ang inyong mga mata. Hawak niya ang titig, kalma, sigurado. Ang ganitong klase ng eye contact ay hindi ginagawa ng babaeng walang interes. Ito ay indikasyon ng emotional presence. Ibig sabihin, hindi lang katawan niya ang nandoon, pati isip niya. At sa mas malalim na antas, may intensyon. Kapag ang isang babae ay komportableng titigan ka ng matagal, ipinapakita niyang ligtas ka sa kanyang mundo at hindi basta-basta binubuksan ng babae ang pintuang iyon. May kakaibang tensyon sa ganitong titig. Hindi ito malandi, hindi rin ito agresibo, tahimik lang pero mabigat. Para bang may sinasabi ang kanyang mga mata na hindi niya kayang bigkasin. At kadalasan, ito ang klase ng interes na hindi humihingi ng atensyon, kusang ibinibigay. Kapag naramdaman mo ito, huwag kang magmadali. Ang mga sandaling ganito ay bihira at kapag minadali mo, nawawala ang bigat. Ang tahimik na pag-aayos kapag alam niyang nariyan ka. Hindi lahat ng senyales ay nasa mata. Minsan, nasa kilos. At ang isa sa pinaka-hindi sinasadyang kilos ay ang biglaang pag-aayos ng sarili. Kapag alam niyang papalapit ka o kapag nagtagpo ang inyong paningin, mapapansin mong may maliit na pagbabago. Aayusin ang buhok, hahawakan ng kwintas, aayusin ang damit. Hindi ito planado, hindi ito scripted, ito ay automatic. Ang ganitong reaksyon ay galing sa subconscious.
Hindi niya iniisip na ayusin ko nga sarili ko para sa kanya. Nangyayari lang ito. Dahil sa isip niya, mahalaga kung ano ang itsura niya sa paningin mo. At kapag may isang taong may epekto sa iyo, natural lang na gusto mong maging presentable sa harap niya. Mas nagiging malinaw ang senyales kapag hindi niya ito ginagawa sa iba. Kapag ikaw lang ang trigger, kapag sa sandaling mapansin ka niya, saka lang siya nagiging conscious sa sarili. Ibig sabihin, may timbang ang presensya mo. May epekto ka sa kanyang emotional na estado kahit hindi pa niya inaamin. Ito ang klase ng atraksyon na hindi pa handang magsalita, pero hindi na kayang itago sa kilos. Tahimik lang, subtle, pero kapag marunong kang magmasid, malinaw ang mensahe. Kapag ang isang babae ay hindi sinasadyang mag-ayos ng sarili dahil lang nariyan ka, hindi ka basta tao sa paligid. Isa kang dahilan.